Unahin po natin ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Suniga. Chris? Salamat, Connie. Sugatan ang isang habal-habal driver sa Batangas City dahil daw sa away sa pila ng mga pasahero. Habang may nasunog namang poste ng kuryente sa Legazpi, Albay. Ang may balita hatid ni Denise Abante mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Halos 2 oras na walan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Old Albay District sa Legazpi City nitong Lunes. Nasunog kasi ang isang poste ng Albay Electric Cooperative. Ang buhol-buhol na wires ng mga telco ang isa sa mga tinitingnang pinagmulan ng apoy. Dahil sa insidente, mag-iimbestiga ang City Engineering Office dahil tila hindi na raw nasusunod ng telcos ang tamang patakaran sa pagkakabit ng kanilang mga kable. Wala pang reaksyon ang mga telco sa Albay. Dumulog ang lalaking ito sa Santa Police Station sa Ilocos Sur para isumbong ang pananaksak ng kanilang kapitbahay sa kanyang ama at 2 iba pa. Batay sa investigasyon, kinumpronta ng suspect ang mga biktima na nauwi sa gulo at pananaksak. Pero depensa ng nahuling suspect, aawat nga lang sana siya. Nagkidip ato yung matak nga nagsingot, ma'am. So adyan na napakati ko silyo talikod ako, ma'am. So dahil dyan ay niwad-iwad ko, ma'am. Ang ko mga idang randa jay. Ngam sa kumot din ang randa gamin nga, ma'am, nga ko panaganawa. So naglida mo di pinagkita, ma'am. Ayon sa pulisya, lumalabas na may dati ng hindi pagkakaunawaan ang suspect at ang mga biktima na pare-parehong nakainom ng mangyari ang pananaksak. Patuloy ang investigasyon lalo't sabi ng isang biktima ay may kasabwat pa ang suspect. Isang tama ng bala ng baril sa tiyan ang tinamo ng 50 anyos na habal-habal driver sa Batangas City. Ang suspect sa pamamaril, kapwa niya habal-habal driver. Nag-away daw ang dalawa matapos sawayid ng biktima ang suspect dahil sa hindi umano pagpila sa kanilang terminal para magsakay ng pasahero. Nagpapagaling na ang biktima habang tinutugis pa ang suspect. Mula sa GMA Regional TV, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.